Okay? So ngayon, bubusugin pa kayo ng pastor na to. Kaya makinig kayong lahat sapagkat ito ay salita ng Diyos. Ayaw ka naman kilalang ninyo na si pastor. Hindi na kailangan ng pakinuanan pa. Tawagin ko na ang pastor ng Bible Baptist Church, si Bishop Anselmo Lucena. The servant of God. Pastor, preach on. Encourage mo kami, pastor. Todo na to, walang bombahin mo na kami. Walang ma-open sa'yo rito. Amen. Thank you, Pastor Lenz. Kaya naman, Bishop. Okay. Masayang-masaya po ako dahil kita-kita po kami yung mga matagal na pinagsamahan sa Project 8. At may tutuwa din dito si Pastor June. Yan po ang Kuya June namin noong mga year 1980s, 1990s. At hanggang sa sila po ay nagpunta ng US. Totoo po yung sinabi niya. Kami po ay tumira sa, ang tawag po doon ay yagip. Dahil madalas dinidemolish yun. At isa pag dinimolish, kung ano lang matira sa bahay namin, mga sako, yun ang ginagawa namin na pang gawang bahay-bahay. Hanggang dumating po sila. Nagtyaga po sila, good news. At pagka Sunday, ayan nga, maaga yan sa amin. Pinapaalmusal yan ni Mama. Pagkatapos mag-almusal, okay, sabihin na niya, okay, let's go. Sa Sunday school na tayo. Ayun, papipilahin kami. Merong isang bata. So yun, no? Makulit talaga. Umaalis sa pila. Panay lingon na lingon. Hindi niya alam yung bandang malapit na may jeepney, nakapark Pag lingon niyang gano'n, luntok siya. Yan yung mga alaala namin lahat dun sa Project 8. So, napakarami pong mga karanasan doon. Actually, yun nga, sila, so Dennis, sila po yung mga nauna doon sa Project 8. Later on, ako ay, nung pumunta na sa church, parang sabi ko, gusto ko, dito na lang ako matulog. Minsan, di nga ako nagpapaalam sa nanay ko Tulog ako doon sa church, sama sa kanila. Tatabi sa kanila doon sa stage. Yung gagawin namin kumot, yung cover ng piano. Ayan, tabi-tabi kami niyan. So, ang dami pong karanasan. Totoo po yun, ang sabi ng inyong pastor. Yung pong mga karanasan na yan, ng mga naging manggagawa sa Project 8, na ngayon ay talagang meron na kanya-kanyang mga gawain, tunay na talagang ito po ay pagpapala ng Diyos. Ito po lahat ay biyaya ng Diyos. Kung wala po sa biyaya ng Diyos, wala din po kami ngayon. Wala po ang inyong pastor, wala si Pastor Bobby, wala yung mga kasama namin sa Kingsmen, wala si Pastor June. At yun nga po, no, kung hindi sila nagtiyaga, walang magiging bunga sa ministry. Kaya mga kapatid, ako po ay nagpapasalamat sa Panginoon bilang pastor ngayon ng Project 8 na talagang hindi po nagbago ang aming pagkakaibigan. Isa lang pinanggalingan naming iglesia, isang pinanggalingan at training. And praise the Lord na hanggang ngayon, tuloy-tuloy po ang aming pagkakaibigan. Hindi po nagbabago yan at lalo pang tumitibay. Kaya maraming salamat po sa inyo at binabati po namin kayo mula sa Project 8, Bible Baptist Church Project 8 ng ika-17 years of your church anniversary. So maraming salamat po at ngayong hapon, sa pong pribilehiyo na ako po ay maatasan, pagkatiwalaan na ako po ay makapagbahagi
ng mensahe ng Panginoon. Napakaganda po ng inyong tema, Pastor. Talagang nakakahamon. Addicted in the ministry. Addicted in the ministry. Kaya nung sinabi po ng inyong pastor na ako po ay magsasalita at mangaral dito sa inyong anniversary, ako po ay talagang nanalangin sa Panginoon na, Lord, make me a blessing sa iglesia ng Vista Verde Bible Baptist Church. Kaya masaya po ako na ako po ay nakatyo dito sa inyong harapan upang magbahagi ng mensahe. Okay, tumayo po tayong lahat at anyayahan po kayo na basahin po natin ang ating teksto ngayong hapon dito po sa 1 Corinthians chapter 16 verse 15. Sapagkat ito po ang inyong tema, Addicted in the Ministry, ito po natin kukunin ang mensahe dito sa ating verse. 1 Corinthians 16 verse 15. I beseech you, brethren, you know the house of Stephanas, that it is the first fruits of Achaia, and that they have addicted themselves to the ministry of the saints. Tayo po is maglit na manalangin. Dakila namin Diyos na kapangyarihan sa lahat. Ama, kami po ay lubos na nagpapasalamat. Kami po ay nagagalak sa pagdiriwang ng ika-17 na pagkatatag ng iglesia dito sa Vista Verde, Panginoon. Sa pangunguna po ng inyong tinawag na lingkod mo dito sa iglesia nito, Pastor Dennis Lopez, kasama po ang kanyang pamilya, Panginoon. Salamat, Lord, sa inyong katapatan sa iglesia nito. Salamat sa katapatan mo sa bawat mga miyembro dito sa iglesia. Tunay po na ang iglesia nito ay lalo mo pang pagpapalain at lalo pa pong pagtibayin, Panginoon, ang gawain dito, Panginoon, at marami pa pong maidagdag ng mga mananampalataya upang sila ay makatuwang nila sa gawain. Salamat po sa kanyang may bahay, si Atty. Judy, sa patuloy na pagsuporta sa gawain. Salamat po, Panginoon, sa mga kasama namin mga pastor, mga kaibigan na nakidiwang sa anniversary nito. At salamat din po sa aking mga kasama mula sa Project 8 na sila po ay nandito, Panginoon, upang makita din, Panginoon, ang katapatan mo sa iglesia ito. So, Lord, nawa ang mensahe na aking pong ibabahagi ngayong hapon, Panginoon, ito nawa, Lord, ay inyong gamitin na maging hamon sa bawat isa. Banal na Espiritu, gabayan mo po kami at gamitin mo po, Panginoon. In Jesus' name, Amen. Maraming salamat po. So, nais ko rin pong ipakilala sa inyo ang aking mga kasama. Sila Brother Arnel. Yan po. Lahat kayo. Kita tayo. Ayan. Brother Arnel, siya po ang youth leader ngayon sa Young People. Si Tatay Phil, one of our men of the church, auditor, at yung aking pinakamagandang babae sa buhay ko. Si Mama. Sister Jinky. Sister Cheryl, Unana, Sister Josephine, at Sister Nanet, yung kapatid po ng aking may bahay. So, maraming salamat po. So, sila po ay lagi kong kasama sa mga gawain na ganito, yung mga tinatulungan. So, praise the Lord. Ako po ay masaya na sila po ay very supportive sa gawain ng Panginoon. Amen. So, katulad po ng aking sinabi kanina, mga kapatid, napakaganda na inyong tema sa anniversary ito. No? Addicted in the ministry. No, kapag sinabi po natin addicted in the ministry, talagang ito yung mga tao na
talagang hindi sila mapalagay sa kanilang sarili. Na talagang on the go sila. Gagawin nila yan. Ano mang mangyari. Kaya, binigyan ko po ng title sa hapong ito, ang pamagat po ng mensahe ng Panginoon, Signs of Being Addicted in the Ministry. Signs of Being Addicted in the Ministry. Ano po bang ibig sabihin ng addicted? Having an addiction, exhibiting a compulsive, chronic, sociological, or psychological need for a habit, forming substance, behavior, or activity. So, mga kapatid, hindi na bago sa inyo ang salitang addict o addiction. Strongly inclined to do, use, or indulge in something repeatedly. Yan po ang salitang addicted. Okay? Yung forming substance, behavior, or activity. A habit. Diba? Yun na yung ano mo, yung palaging ginagawa mo. Okay? Paulit-ulit na lang. Bisyo na paulit-ulit. Okay? Pagka hindi mo, pag wala yun, hanap-hanapin mo. Okay? At hindi ka mapalagay. Alam niyo naman yan eh, yung mga, siguro sa pamilya niyo, mayroong mga ganong case. Okay? May mga kabataan ngayon, talagang talamak na sa ganun, mga kapatid. And we are now in the last days. Okay? We are in the last days. Ang bunga ng mga gawain na ito, mga kabataan, mga tao na lulong sa droga, lulong sa pinagbabawal na gamot dahil sa pagiging addict, yan po ay dahil sa sinasabi na yan ng Biblia noon pa, na perilous time shall come. May mga panahon o darating mga panahon na nakakatakot na, mapanganib na. At ito po ngayon, mga kapatid, tayo ngayon ay sa panahon ng mapanganib na ang mga tao ay talagang dito na po nabubuhay. Yung bisyo na yan. Ngayon, mga kapatid, ngayong gabi, ngayong hapon, kung ang mga taong ito ay very active sila sa ganon, addicted sila sa ganon, paulit-ulit na bisyo na ginagawa nila, hindi rin imposible na sa simbahan, sa gawain ng Panginoon, meron din mga addict, meron din mga addicted sa ministry. At yan po ang nakita natin, nabasa natin dito sa 1 Corinthians 16:15, na sinabi dito, and that they have addicted themselves to the ministry of the saints. So, hindi rin imposible na sa panahon natin ngayon, meron ding mga nagiging addict, mayroon ding mga hinahanap-hanap talaga yung gawain na yan at hindi sila mapalagay na hindi nila matagpuan yan, hindi nila magawa yun. Bakit po? Sapagkat yan ang bunga ng tinatawag na sa Panginoon ka, kay Kristo ka. Because if you are in the Lord, nandun yung sa puso mo na ikaw ay talagang maglilingkod. Ikaw ay magpapagamit sa Panginoon. So praise God that mayroon pong inilagay ang Diyos na gawain dito. Hindi po nagkamali ang Diyos na naglagay ng gawain dito. At sa pamagitan ng inyong pastor, Pastor Dennis. At kayo po, bunga sa kanilang mga panalangin, bunga sa gawain dito. So mga kapatid, ngayong hapon, kung may mga nakita tayo sa Biblia na may mga tao, may mga Kristiyano na very addicted sila sa ministry ng Panginoon, sa panahon din natin ngayon, meron ding mga nagiging addicted sa gawain ng Panginoon. But the problem sometimes, may mga kapatiran tayo, may mga member tayo, may mga mananampalataya na they choose to use their lives or to be addicted to the things that
are in this world. Ha? Doon, ginagawa nila yung mga bagay na mas pinipili nila yung mga bagay ng makamundo na magiging kapaboran sa buhay nila, sa sarili nila. Na kahit na magka-wendang-wendang yung buhay nila, kahit na magkasakit sila, kahit na masira ang buhay nila, kahit minsan mga kapatid, may mga Kristiyanong ganun. Kaya ang hamon ko ngayong hapon sa atin, pwede tayo na maging adik sa ministry ng Panginoon. Nasa atin po yan, mga kapatid. Nasa atin ang desisyon. Nasa atin ang mga paggawa, pagtupad, ayon sa sinabi ng Biblia, na tayong mga anak ng Diyos, tayong mga tinubos niya, tayong mga niligtas niya, may purpose ang Panginoon kung bakit inilagay niya tayo sa gawain ng Diyos. Bawat isa sa atin, bakit tayo niligtas ng Panginoon? Hindi tayo niligtas ng Diyos para umupo lang. Hindi tayo tinawag ng Panginoon para di ba? Pumorma lang dyan. Magpakitang tao lang, no? Tinawag tayo ng Diyos upang gamitin niya at maging makabuluhan ang ating buhay. Ano ba yung mga tanda na yan? Una po, mga kapatid. Number one sign of being addicted in the ministry is that always involved in the ministry of the church. Amen? Always involved in the ministry of the church. Hindi siya mapapakali sa buhay niya na hindi siya ma-involve, hindi siya magiging kabahagi ng anumang gawain sa iglesia. Bakit po? Nandun yung, di ba? Nandun yung talagang parang yun na yung inahanap ng iyong buhay, na iyong katawan. Na hindi ka maaaring mag-absent sa church, hindi ka maaaring mawala sa church, hindi ka maaaring hindi kasama sa gawain, sa mga ministry. Why? Nandun yung addiction mo eh. Hinahanap mo yan eh. At yung banal na spirito ay patuloy tayong itinutulak. Okay? Para gawin yan, gampanan yan, mga kapatid. Sabi nga ni Paul, we are laborers together in God. We are laborers together with God. Kaya bilang mga anak ng Diyos, bilang mga mananampalataya, no? Ang isang tanda, palatandaan na tayo ay hindi tayo mapalagay sa ating sarili, na hindi tayo ma-involve sa anumang ministry ng iglesia. We must be involved in every ministry of the church. Okay? Sapagkat isang katawan po tayo. Bilang isang katawan, ano ba ang gamit sa bawat parte ng ating katawan? Lahat may gamit yan. Hindi tayo ginawa ng Panginoon para maging parang ano lang, di ba? Statwa ka lang o di ba? Parang robot ka lang, bilang yung galaw mo. So, bawat isang po sa atin, mga kapatid, kaya tayo nilalang ng Diyos at ginawa tayong isang unique na tao, at bawat parte ng ating katawan may gamit po yan. Just like in the church. Every member of the church must be involved in the ministry. At masaya ang isang simbahan na ang bawat mananampalataya ay merong ginagampanan, may ginagawa. Amen? Hindi yung, di ba, paupo-upo lang dyan, di ba? Kahit na yung pastor mo, alam mong napapagod na o merong kailangang i-assist ka, parang wala lang sa'yo. Bali wala lang sa'yo. Kaya ako, tutuwa ako, Pastor, sa Dennis. Tuwing ako po ay pupunta dito, saludo ko sa mga manggagawa. No? Nakikita ko po ang inyong pagmamahal talaga sa inyong pastor. At sana hindi lang ang mga manggagawa, hindi lang yung mga leaders, kundi lahat po kayo ng mga members. Sapagkat yan po ang tanda ng isang taong adik sa ministry.
Kung may mga sa sanlibutan na yan, mga unsaved na yan, hinahanap-hanap nila yung bisyo na di ba? Papasaya ng kanilang buhay, mag-aalis ng problema. Pero, pagkatapos na wala din. Masama pa rin, adik pa rin. At ang masama nga dyan, problema dyan, pag nalulung ka na sa droga, kawawa ka. Wala namang adik na nagiging maganda yung buhay, di ba? Amen. Anong gusto mo? Magiging adik ka sa walang kabuluhan, walang kapakinabangan ng Diyos, o magiging adik ka sa kapakinabangan sa Diyos? Di ba? Yan ang maganda. So yan ang palatandaan na yan, mga kapatid. Una, always involved in the ministry of the church. Marami yan. Di ba? Dito, may Sunday school, may fellowship, yun sa pagluluto, sa mga sounds na yan, Bible study, giving, lahat ng yan, mga kapatid. All of this, mga kapatid, ay tungkol sa paglilingkod sa gawain ng Panginoon. No? Kaya tandaan po natin na mga bagay na yan at tanda ng isang adik sa ministry. Always involved in the ministry. Pangalawa, using his or her talent to the Lord. Alawang tanda na yan. Na anumang meron ka dyan sa buhay mo, pinagkaloob sa'yo ng Panginoon. Talento yan. Tandaan mo, hindi mo yan pwedeng isantabi o, di ba, itago. Why? If you're addict in the ministry, may talent ka, gagamitin mo yan sa Panginoon. Why? Binigay sa'yo ng Panginoon. May purpose sa iyong Panginoon. Binigay sa iyo yan para ikaw ay gamitin niya. Nakakalungkot, maraming mga naging Kristiyano, sumikat, magaling na yung, di ba, magaling yung boses. Ngayon, kanino pinagamit? Sa sanlibutan. Sinong gumamit? Ang dyablo. Kaya ang hawon sa ating mga kapatid, patunayan mo, kapatid, na ikaw ay adik sa ministry. If you have talent, use it for the Lord. Sabi ng kata, you have a talent, use it for the Lord. You have a talent, use it for the Lord. If you will not use it, surely you will lose it. You have a talent, use it for the Lord. Pag hindi mo yan pinagamit sa Panginoon, hindi mo yan binigay sa Panginoon, ang gagamit sa inyo ang dyablo. Amen? Kaya, tandaan natin, tingnan natin ating sarili. I must be addicted in the ministry of the Lord. In my church. Na ako dapat, itong talento meron ako, Lord, I want to use this for your glory. Diba? At mayroong kwento sa Bible sa Matthew chapter 24. Diba? Anong sabi doon sa Matthew 24? May binigyan ng talento, may 5 hanggang sa yung isa. Anong ginawa nung isa? Isa na nga lang, tinago pa niya. Pero yung 5, ginamit niya yun, pinarami niya, at natuwa ang kanyang Panginoon. Pero sa isa, sabi niya, isa lang talent ko. Ilibig niya. At wala nangyari. Anong sabi sa kanya? Okay, ikaw na may talento dahil pinarami mo yan, okay, pinagbala siya. Pero yung isa, okay, yung isa na yan, isa na nga lang, hindi mo pa ginapit ang ginawa ng Panginoon. Di ba? Nawala pa sa kanya. Kaya mga kapatid, let us realize in ourselves that we as a believer of the Lord, whatever talent that we have from the Lord, use it for the Lord. Sapagkat darating yung mga panahon na
manghihinayang tayo. Sana, dapat pala, ibinigay ko na yung talento ko. Dapat pala, ibinigay ko na yung best ko sa Panginoon. Di ba? So, dapat, yun po ang ating dapat na maging attitude sa ministry ng Panginoon. Okay? Ano ba yung mga tanda? Hindi lamang po yan talent that you will use for the Lord. Number 3 is willing to sacrifice for the glory of God. Ang tanda ng isang pagiging adik sa ministry, hinahanap-hanap mo yan, kapatid. Yan yung willing to sacrifice. Handa kang magsakripisyo. Handa kang harapin ang anumang kahirapan. Handa mong maranasan yung anumang pasakit sa buhay. Anumang mga pagsubok. Totoo yung sinasabi ng inyong pastor. Alam niyo po kung nag-give up ng yung pastor, kung yung panahon na siya di ba, marami ng mga pinagdaanan, marami mga kinikwento sa amin na talagang hirap na hirap siya, pero hindi po siya huminto. Tuloy-tuloy siya. Nagpatuloy siya. Tingnan naman ang bunga. Di ba? Kung sa tutuusin, nakakaiyak yung buhay ni Pastor Dennis Nakakaiyak yung buhay niya. Pero mo, yung kwento niya, walang-wala. Sumama siya sa camp, may walang, Pero may break ka naman ata na gusto. Sabi mo. Pero walang-wala. Why? Nandun siya sa gawain. Okay? At kasama niya ang mga leaders, mga kuya. Kung hindi siya sumama, hindi siya nakinig, ano kaya? Siguro magpapatuloy ito sa sa samahan ng mga demonyeto gang. Pero talagang blessing po yan. Nakita ko na kung paano po ito nagsakripisyo. Ito ang talagang buhay na adik. Adik talaga sa gawain. Bakit? Walang di ba? Hindi niya ininda anumang sakripisyo na naranasan niya sa ministry. Hindi lang po yan mula doon sa Project 8 hanggang sa umalis sila sa Project 8. At alam niyo yung kwento tungkol paano sila nagsimula dito. So, yan po mga kapatid, ang palatandaan na yan na willing to sacrifice for the glory of God. Sabi ni Paul sa Philippians 1:29, it is given in the behalf of Christ not only to believe on Him but also to suffer for His sake. Diba? Kaya mga kapatid, let's adapt these believers in the Lord na sila po ay talagang ibinigay nila kanilang buhay. Amen. Hindi nila inisip ang anumang hirap, hindi nila inisip ang anumang sakripisyo na naranasan nila, kahirapan. Because they know na ang ginagawa nila para sa Panginoon ay matuwa ang Diyos, malulhati ang Diyos. Ganon din po sa inyo. No? Anumang hirap, anumang sacrifice. Alam ko, naiintindihan ko itong mga magagawa. Pero mo, di ba? Mahirap yun. Biyahe-biyahe sa farm, dito, magtatrabaho. You know, it's a blessing for me na nakikita ko kayong gano'n. You are willing to sacrifice. You are willing to help your pastor. You are willing to help the ministry of your church. Yan ang mga adik. Di ba? Yan ang mga tunay na adik. Yan ang mga adik na hindi hinuhuli ng gobyerno. Bakit? Legal yan eh. Legal eh. Sa Panginoon yan, nasa Diyos eh. Di ba? Huhulihin mo kayo eh. Delikado sila sa Diyos. Tama? So lahat tayo mga kapatid, sana yun ang i-adapt natin. Kung may mga tao sa Bible na naging addict, hinahanap nila, hindi sila mapalagay, talagang nababaliw na sila na, hindi, kailangan ako ay gawin ko to, kailangan
mahanap ko yung, di ba? Hanap ko yung makakasatisfy sa akin. Mga kapatid, tandaan po natin, wala nang pinakamasayang trabaho sa mundong ito. Wala nang pinakahigit na masasatisfy tayo sa buhay na ito, yung ikaw ay naglilingkod na kahit nagsasakripisyo ka alang-alang sa kalwalhatian ng Diyos. Amen? Are you happy that you are serving the Lord today? Na kahit na anumang hirap sa buhay, anumang sakripisyo, as long na ikaw, tama ang iyong puso, the Lord, I will follow you, I will serve you for your glory. Amen? Handa tayo mga kapatid. Kaya, by the way, I'm also blessed na binabalita ni Pastor Dennis nung last Friday sa testimony na isa sa mga anak niya, binenta lang yung sasakyan. Hindi para sa sarili, para lang sa gawain. That's sacrifice. Sacrifice for the glory of God. Hindi nila iniisip yung para sa kanila. Iniisip nila yung para sa gawain ng Diyos. At tunay po na yan, makikita natin na na-adapt, na nangyayari yung tinatawag na yung addiction in the ministry of the Lord. At pang-apat mga kapatid, ito po yung mga tanda pa ng isang addict sa ministry, faithful to the church. No matter what. Amen? Ako, si nanay, mula nung punta ko dito, si nanay, yung, white hair, nay. Hindi ko kayo nakakalimutan sapagkat lagi po kayong bumabati sa akin dito sa serve ng pagkain. Yan, bunga ng kalapatan ng Diyos. Marami pa po kayo dito, mga nanay ng iglesia dito. Nakikita ko po sa inyo ang katapatan ninyo sa inyong iglesia. Tunay po kayong mga adik sa ministry. Tunay po kayong mga talagang on the go sa ministry. Okay? Hindi po kayo mapalagay sa inyong sarili na kailangan every activity na mayroon sa church, I will support my pastor. I will support the church. Sa paglilingkod sa Panginoon. Kaya, remember that sa inyong ginagawa, sa ginagawa natin, sabi ni Paul sa 1 Corinthians 4:2, moreover, it is required in steward that a man be found faithful. Kaya ito pong ginagawa natin, na tayo ay talagang nagiging matapat sapagkat isang araw tayo'y iko-comment ng Panginoon. Tayo'y makakarinig sa Panginoon. Ano sabi ng Panginoon? Welcome, thou good and faithful servant. Enter thou into the joy of thy Lord. Amen? So, pagpapatuloy po natin sa katapatan natin sa Panginoon, sa iglesia. So, always remember that the Lord always telling us in Hebrews 6:10, for God is not unrighteous to forget your work and labor of love. God is not unrighteous to forget your labor and work of love. Tandaan po natin na sa lahat ng ating ginagampanan sa gawain ng Panginoon, sa pagiging matapat natin sa iglesia ng Panginoon, nakikita ng Panginoon ang iyong pag-ibig, ang iyong walang sawang pagsuporta sa gawain ng Panginoon. God is not unrighteous to forget your work and labor of love. If you are doing the things in the church, nagiging matapat ka dyan, nakikita ng Diyos yan. Itong anak mo, napakasipag nito. Itong anak ko talagang very active ito. Itong anak ko talagang very supportive sa pastor, very supportive sa anumang activity ng church. Alam niyo po, hindi man kayo matapik na inyong pastor sa inyong ginagawa, ang Diyos nakikita niyan.
ginagawa niyo. Hindi niyo na kailangan antayin na, Pastor, ito na nga, hirap na ako. Si Pastor, talagang pagod na nga ako. Talagang binibigay ko na ang lahat. Ilang taon na ako dito na naging tapat. Di man lang ako, di ba? Di man lang ako sabihan, Kapatid, salamat sa napakatapat mo. Hindi na natin kailangan antayin yun. Dahil ang pinaka maganda na maririnig natin sa buhay natin pagdating ng araw, yung ang Panginoon sasabihan tayo. Anak, halika na. Okay? Pumasok ka na dito sa aking kaharian. Yung pinakamasarap. At siyempre, habang nandito pa tayo sa lupa, ano mang ginagawa po natin mga kapatid, your labor is not in vain in the Lord. Walang ginagawa, walang anumang bagay na ginawa ka dito sa gawain ng Panginoon na hindi yan mawalan ng kabuluhan. Ibig sabihin, all that we do in the church, in the ministry, hindi po yan mawalan ng kabuluhan sa Panginoon. Tandaan lang po natin yan. At nawa po, ngayong hapon, itong ating nakita sa mga taong ito, that they have addicted themselves in the ministry of the saints. We can also adopt this kind of attitude. Amen? Kailangan lang po mga kapatid, talagang mag-step tayo at mag-desisyon tayo. Lord, gusto ko rin gayahin yung mga taong ito. Kung ngayon, Lord, ginagamit mo ko, pero Lord, gusto ko na talagang mas ibigay ko pa ang buong makakaya ko, buong best ko para sa iyo. Gusto ko, Panginoon, na bawat gawain na mayroon sa iglesia, Lord, I want to be involved, I want to be supported, I want to be used of you. Amen? At panghuli po, yung ating pong anong tanda na yan ng pagiging adik sa ministry, yung ikaw ay tapat, faithful in the tithes and offering to the Lord. Kapatid, tandaan po natin, hinahanap ng Diyos ang mga anak niya na tapat na nagbibigay sa Kanya. Kaya huwag niyong tingnan yung pastor niyo. Huwag niyong tingnan kung sino man na, oy, okay na yan sa kapatid, kaya-kaya nila yan. Ay, si ano, isang ano lang yan. Isang bigayan lang yan. Hindi mga kapatid. Sinasabi ng inyong pastor na ang gawain dito, anumang project, it is by faith. Sa pananampalataya, kinikwento yan sa amin. Tulad itong inyong pag-renovate, mag-build na yung building na ito. Alam niyo sabi ni Pastor Dennis? Walang pangako, walang pera. Basta gawin, umpisahan, ibibigay ng Diyos, puprovide ng Panginoon. Kaya, ano ko doon? Talagang saludo ko sa inyong pastor. Na pagdating sa gawain, pagdating sa pagsuporta sa gawain, hindi niya iniisip yung sarili niya. That is the sign of being addict in the ministry. Hindi dahil sa pastor siya, kundi alam niya na dapat, hindi pwedeng manatili na ang gawain na ganito. Kailangan merong makita, merong improvement. That is what we are praying also today in our church. Ipag-pray niyo po kami mga kapatid sa Project 8 na ikakaloob na ng Panginoon ang pag-umpisa ng gusali doon sa Project 8. At kailangan ng mga tao na mga talagang magiging adik, sugapa sa gawain ng Panginoon, magiging tapat sa pagbibigay ng ikapo at offering sa Panginoon. Yan ang mga hinahanap ng Panginoon na katulad ng mga taong ito. I hope and pray
na lahat tayo sa hapong ito, sa pagdiriwang ng anniversary ito, maalala po natin ang temang ito. Na kung may mga tao na naging addict sa ministry, sa atin din, walang imposible na magiging addict din tayo sa gawain na pinagkatiwala sa atin. Sa bawat iglesia na meron tayo. Kaya ngayong hapon, mga kapatid, minsan, hindi lang naman addict ka doon sa literal na droga. Meron din mga Kristiyano, addict, hindi sa gawain. Ano mga ano yan? Pinag-aabalahan. Addict sa pag chismis. Addict sa marites. Addict sa mga bisyo. Na cellphone. Addict sa ano yan? Sa mga barkada. Hindi siya mapalagay na kailangan lagi niyang makita yung mga barkada niya. Marami pa mga kapatid na minsan yung pagiging addict na yan, pag hindi mo yan na-control, hindi mo yan na kita sa buhay mo na yan pala ay mapapariwala lang yung buhay mo, hindi mapapakinabangan ng Diyos, tigilan mo na yan. Sa lahat ng ating mga members ng church. Kinakailangan yung ating pong pagiging addict sa ministry ay yung mapapakinabangan tayo ng Diyos. Kasi minsan, akala natin, hindi naman ako addict. Laging sisimba nga ako eh. Nagsisimba ka. Nagsisimba ka lang. Parang walang kaibahan sa Katoliko. Yung talagang tunay na addict sa ministry, itong mga bagay na nakita natin. Amen. Ito yung mga tanda. I hope and pray that this afternoon, this evening, ang mensahe ng Panginoon na binigay sa ating mga kapatid, dalhin po natin to sa ating mga iglesia. At dalhin natin to sa ating buhay. We need to adopt this kind of people that they have addicted themselves in the ministry of the saints. At ngayon, yan din ang hamon sa ating lahat. Do you want to be addicted in the ministry? Let's do what God wants us to do according to His Word. Let's involve ourselves in the ministry of the church. Let's let's sacrifice the glory of God. Let's use our talents for the Lord. And let us be faithful to the church na pinagkaloob sa atin ng Panginoon. And let us be faithful in giving our tithes and offering to the Lord. Amen. Sa bagay na yan, mga kapatid, at tandaan mo, sasabihin ng Panginoon someday sa iyo, welcome thou good and faithful servant. Enter down into the joy of thy Lord. At bawat bagay na ginagawa natin ngayon, tandaan po natin, ang Diyos ay hindi nakakalimot sa iyo. Ang Diyos ay hindi nakakalimot sa iyo. Nakikita ng Diyos ang ginagawa mo ngayon, kapatid. Na alam niya, yan ay kapaki-pakinabang para sa Kanya. Amen? So, I hope that this afternoon, I delivered the message of the Lord from this text, 1 Corinthians 16:15. That these people, they have addicted themselves in the ministry of the saints. Tayo po'y manalangin. Dakilang Diyos, salamat po sa aming pong mensahe na napag-aralan, nakita, naunawaan dito po sa sinulat ni Pablo na that they have addicted themselves in the ministry of the saints. Kung paano po namin nakita, Panginoon, ang mga taong ito na
ang kanilang buhay ay pinagamit sa inyong gawain, pinagamit sa paglilingkod. Ganon din, Panginoon, sa amin ngayon. Binigay po itong tema na ito upang kami po ay mahamon sa pamamagitan ng pagdiriwang na anniversary nito, Panginoon, na kami ay lalo pang maging masigasig, Panginoon, lalo pa kami maging tapat, lalo pa kaming mag-involve lahat, Panginoon. Wala kaming ibang isipin kundi ang gawain mo. Kung paano kami lalago, kung paano kami titibay, kung paano kami magpapatuloy pa, Panginoon, dahil alam namin, Lord, we are in the last days. Di po namin alam, Panginoon. Anytime ikaw ay bumalik na, Panginoon, wala na kaming pagkakataon na maglingkod pa. Kaya ngayon, Panginoon, kinakailangan na samantalahin namin ang panahon na ito. Na kami ay maglingkod, kami ay ma-involve, kami ay maging tapat, kami ay maging adik sa inyong gawain. Upang masumpungan mo kami, Panginoon, pagdating ng panahon na sasabihin mo sa amin, anak, halika, pumasok ka na dito sa aking galing. Salamat po, Panginoon, sa mga salitang ito na aming nabasa, pinag-aralan. Salamat po, Lord, sa patutuo ng mga pastor. Salamat sa patutuo ng iyong pastor, tinawag dito sa Vista Verde, Panginoon, Pastor Dennis Lopez. Tunay po, Panginoon, na ang kanyang puso ay sa gawain. At ang kanyang mga vision, Panginoon, ay para palaguin pa ang gawain, palakihin pa ang gawain. Sapagkat napakarami po mga tao ang dapat maabot sa inyo, para sa inyo. Salamat po, Ama. At sa kapag ito, sa patuloy naming fellowship, kayo patuloy na mabigyan namin ng kasiyahan, kalulatian. Sapagkat ito po ay aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Sa Dennis, nais ko pong tawagin, Mr. Dennis, para po sa pagpatuloy. Amen po, Pastor. Alam niyo, kapatid,